Update ko kayo mga kababayan ng mga balita ngayon tungkol kay dating Congressman Arnie Tevez. Kasi si Topacio, yung abogado niya, may pinalabas na balita. Ito, published by abogado.ph. Nang sabi niya, yung korte ng Timor-Leste Court of Appeals grants habeas corpus petition for Tevez. So malamang itong balitang ito ni kahapon ni Topacio, fake news siguro. Kasi ngayon po may announcement yung DOJ. Yan sabi po dito sa balita ng ngayon pa lang. Sabi sa balita ng Inquirer, Tevez deportation process ongoing, sabi po ni DOJ Secretary Remulla. Ayan nga po, may eroplano na, mga kababayan na ka-standby. Yan. Sabi dyan, people of Negros Oriental, let's watch this together. This is what we have been waiting for. Justice, justice, justice. May eroplano na po. May eroplano na po na naghintay kay Tevez para ma-deport papunta rito sa Pilipinas, pabalik dito sa Pilipinas po. And in fact, ito po yung ito yung press release ng DOJ. Ngayon pa lang, DOJ mobilizes joint team to facilitate the return of Arnolfo Tevez Jr. following Timor-Leste deportation order. Ipinag-utos na po ng mga authorities sa Timor-Leste, sa East Timor, ang deportation po ni Tevez. Sabi dito, the DOJ welcomes the firm and decisive action taken by the government of Timor-Leste in ordering the administrative deportation of Filipino national Arnolfo Tevez Jr., who is facing multiple criminal charges in the Philippines, including those for murder, frustrated murder, and murder among them, the assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo. Based on the official deportation documents released by the Ministry of Interior of Timor-Leste, and in the light of the strong pronouncement issued by the spokesperson of the government of Timor-Leste, the DOJ has mobilized a joint team composed of representatives from the DOJ, the Bureau of Immigration, and the National Bureau of Investigation to coordinate closely with the Timorese authorities and assist in the safe, secure, and lawful repatriation of Mr. Tevez back to the Philippines. Isa na sila mga kababayan na nahulog. Kaya tingin ko, mga kababayan, ninenervyos na si Attorney Harry Roque. Siyang susunod. Once dinina yung kanyang asylum application sa Netherlands, nasa paniwala natin, tulad ng paniwala ng ating mga authorities, i-deny. Matutuldo ka na ang pagyayabang ni Attorney Harry Roque. Sabihin ninyo ngayon na ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong at ang ating Pangulo mismo, weak leader, lame duck. Yan ang bukang bibig ng mga DDS tapos mga dilawan. After the election daw, yung ating Pangulo, lame duck leader. At pinag-usapan ngayon mga kababayan, ang possible acquittal ni Sara sa Senado sa impeachment trial. O kung hindi, ang sabi, baka daw hindi na matuloy yung impeachment. Kasi yung ating Pangulo, ayaw man sa impeachment. Ayaw ng ating Pangulo. Pero gusto ni Sandro Marcos pumirma. At the majority of the Congress, the super majority. At malamang sa presentation ng mga ebidensya, mamilipit po si Sara at magbago ang posisyon ng mga perceived allies ni Sara Duterte sa Senado. Nangunguna na kayo sa mga senador. Yung mga senador, may kanya-kanya din yan may kanya-kanyang interes din yan sa politika. At pag nakita nila yung ebidensya, matindihan niya. Hindi pwede niya itong basta i-acquit natin. Pag in-acquit natin ito, tayo yung sentensyado.
Bubuiltan tayo ng mga mamamayang Filipino kasi kinonsinti natin yung mga masasamang gawa tapos yung kanilang politika. Hindi isusugal ng mga senador yung puturo nila, political future, dahil lang sa mga Duterte. Added dan siguro si Amy Marcos na kasama ni Sara doon sa gustong ibalik na sa ating bansa, si Digong. Mamaya ibigay ko sa inyo, dito muna tayo. At saka si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, saka si Marcoleta. But the rest of the senators po, mag-iisip yan ng maayos. Delikado niya. Paano naman niya tayo? Pag kinonsinti natin yung masasamang gawain ni Sara, o di ba? Lalo siyempre kung napakalakas ng ebidensya. So depende yan sa ebidensya presented by the prosecutors. Ngayon, going back dito po sa kaso ni Tebes. So makikita ninyo kung gaano ka agresibo yung ating gobyerno na mapanagot. Madalas sa hustisya, ang mga tulad po ni Tebes, another big name, mga kababayan. After Pacquiao, Digong, Tebes naman ngayon. At ang susunod mga kababayan, si Harry Roque, then si Sara, then si Bato, si Bongo. Di ba pa? May kinakarap sila sa ICC, si Sara, si Bongo, si Bato. Yung iba nga, ang paniwala baka niya, hindi na makauwi si Sara. Mag-issue na ng waranto pares. Yung ICC mga kababayan, diretso sa detention cell si Sara niyan pag nagkataon. Wala nang pagod. Hindi na kailangang dito pa sa Pilipinas hulihin si Sara, si Bongo or si Bato. Si Bato nandun na rin. Bumisita po kay Digong. Anyway, balik muna tayo dito kay Tebes. So sabi dito mga kababayan, the DOJ takes note of the statement issued by the Presidency of the Council of Ministers of Timor-Leste, which declared Mr. Tebes' presence a threat to national security in public order, citing the seriousness of the charges against him and the absence of any legal authorization for him to remain in their country. The administrative deportation decision, which takes immediate effect, includes a 10-year ban on re-entry and is grounded in Timor-Leste's domestic laws on migration and asylum, as well as in respect for the principles of international cooperation and ASEAN solidarity. The government of Timor-Leste emphasized that harboring fugitives undermines efforts to combat transnational crime and disrupts diplomatic relations between the sovereign states. Malamang na pressure po yung Timor-Leste kasi kausap lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga leaders ng ASEAN. Nag-apply po yung Timor-Leste. Galing pa lang doon mga kababayan yung ating Pangulo sa ASEAN Summit. O, di ba? Baka niya Mr. Maravillas, kinausap ng ating Pangulo. Wala mang ganong press release. Stick lang tayo dito sa press release ng DOJ po. The government of Timor-Leste emphasized that harboring fugitives undermines efforts to combat transnational crime and disrupts diplomatic relations between sovereign states. The DOJ lauds this act of regional responsibility and reiterates its appreciation to the government of Timor-Leste for its commitment to justice, international rule of law, and regional stability. As we await the arrival of Mr. Tebes, the Philippine government assures the public and the international community that due process will be strictly observed and that justice will be pursued without fear or favor. Justice will prevail. Yan yung press release po ng Department of Justice. Di ba, mga kababayan? Naka-ready na po yung eroplano. Philippine Air Force. So, kung si Digong, mula Pilipinas, papuntang dahig yung biyahe, pabalik, si Tebes. Pag nahuli mga kababayan si Atty. Roque, si Harry Roque, medyo matagal-tagal pa din siguro. Kasi nasa proseso yung cancellation ng passport niya.
At siyempre, hintayin muna, sabi ni Boyeng Rimulya, yung desisyon doon sa application niya for asylum sa Netherlands. Parehas nito po ang mangyayari. Parehas kay Digong, kaya lang si Harry Roque pabalik. Parehas nito ni Tebes, pabalik sa Pilipinas. O ngayon, yung pangarap ni Amy Marcos, kasi kasama ni Sara Duterte si Amy Marcos sa the Netherlands, gustong ibalik dito sa Pilipinas, bring PRRD home daw, sabi ni Amy Marcos. Malabo, Senator Amy, yung pangarap mo. Ito si Amy Marcos, nakipagkita kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Digong. Yan, we will bring PRRD home. Amy Marcos meets Rodrigo Duterte's ICC lawyer. Talaga niya, Mr. Maravillas, pasaway. Yung akusado sa crimes against humanity, ang biktima, mga Filipino, doon kumampi si Amy Marcos. Imbis doon sa mga biktima ng crimes against humanity, more than 30,000 Filipinos, yun po ang nakakalungkot. Nawala na po sa katinoan si Amy Marcos. Di ba? Bakit ka, magsaside doon sa perpetrator? Di ba ang dapat mong sakluluhan yung mga biktima ng extrajudicial killings, ng crimes against humanity? Mas kinampihan niya, mga kababayan, yung iisang tao. Kasi nakikita daw niya kay Digong yung kanyang tatay. Ganun katindi po ang pagkasira ng pag-iisip ni Amy Marcos. Yung kinakampihan niya po na dating presidente, yung anak na vice-presidente, gustong ipahukay yung kanyang tatay, dinisrespect at ipatapon sa West Philippine Sea. Yung kanyang kapatid na presidente pinagbantaan, pati si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Doon pa rin siya kumampi. Kay Sara pa rin siya kumampi. May post pa siya, kapit lang niya. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamaling muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Paano nga para sa sambayang Pilipino po ang ginagawa ninyo? Na si Digong nga, ang kaso, crimes against humanity, pagpatay. Pagpatay po, dito yan sa local court, ang asunto, people of the Philippines versus the accused. Di ba po, ganon? So, ang ibig sabihin, malabo na para sa sambayanang Pilipino ang ginagawa po ninyo, Senator Amy Marcos. Kasi nga po, ang biniktima ng dating Pangulong Digong, sambayanang Pilipino, people of the Philippines. Kung ang kaso niya dito, final po. Kasi pagpatay sa ICC, crimes against humanity. But just the same, ang biktima malinaw, people of the Philippines. Mga mamamayang Pilipino ang biniktima po. Kaya galit kay Amy Marcos yung mga netizens. Sabi ni Glenn Torres Remo, magpaiwan ka na rin dyan at hindi ka namin kailangan dito at lalong hindi namin kailangan ng traidor sa bayan. Sabi ni Roy Santillan de la Peña, maling-mali kasi ang pinagagawa ng kapatid mo. Sabi ni Alice kaya nga, wala namang naniniwala sa kanya. Sabi ni Jesus Ibarra Ancheta, puro nga kayo family drama, asa na yung serbisyo sa bayan? Sabi ni Mario Sison, in your dreams. Sabi ni Lucel, kung kaaway mo sa politika si Sara, hindi magiging ganyan ang pakiramdam mo kay PRRD. Bakit nung pinatay ba si Ninoy sa tarmac, ganyan din ba kaapektado? May ambisyon ka din talaga kaya pilit kang dumidikit sa mga Duterte at the expense of your own family. Sasabihin mo, para sa bayan ang ginagawa mo? Sabi ni Eli Antonio, alam mo pala, ba't gusto mong mangyari sa kapatid mo? Parang isinusubo mo ba diya sa apoy? Di mo ba iniisip consequences ng mga hakbang mo? Kung galit ka sa dalawang tao, ba't di sila harapin mo?
Ba't mo dinadamay ang mga walang kinalaman? Buong bayan, magsasapir, di mo naintindihan yon. Kung inosente, mapapatunayan yun. Gaya ng nangyari sa mga pamilya mo. Ba't di nila harapin mga binibintang sa kanila? Kung malinis ang konsensya, ma'am, tas noo kang harap dahil wala kang ikinakabahala. Ang nakapagtataka, ba't di siya makaharap, ginagawa, nag-aamo, nagmumura? Ano yan? Ganun ba talaga ngayon? Kakampihan ang mali? Wala nang puwang ang tama? Sabi ni si Chubby Midiran, hay nako, ng mga utos ng EJK, walang nagrireklamo. Ngayong hinuli, panay kayo paawa. Iyong mga namatayan, may naawa ba sa inyo? Bulok na sistema pa rin ang pinairal nyo. Kung mahirap ba yan, gagawin ng mga senador, hindi kasi wala silang mapapala, puro kayo plastic na pag-interes sa katungkulan. Na ba si Amy Marcos na mga netizens? Hindi kumbinsido sa mga drama niya. Kasi malinaw naman po, ba't kakakampi doon sa akusado ng crimes against humanity? Ang biktima, kapwa mo Pilipino. Kung may dapat kang kampihan, dapat yung mga biktima, hindi yung akusado. Anyway, idagdag ko na lang po itong mga balita ngayon. May bago ng Solgen po, palit ni Guevara, Medardo Guevara, si Atty. Bernabe po. Pinasumpa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung bagong housing secretary. Yan President Marcos administers the oath of office to new DHU SUD Secretary Jose Ramon Aliling and new Solicitor General Darlene Marie Bernabe in Malacanang. Ito yung bagong Solicitor General. Siya po. So tama lang itong pinalitan. Tao ni Digong kasi po itong si Guevara. Kaya ang ginagawa ngayon, purging. Pati nga po yung mga GOCCs, pinasubmit ng ating Pangulo ng courtesy resignation. Kasi pati sa mga GOCCs, may mga tao pa si Digong. So inuna yung mga cabinet secretaries, then nasunod yung mga GOCCs. O ngayon, sino itong si Bernabe? Naging din siya ng UP College of Law noong 2023. At dating opisyal din siya, CEO ng Pag-ibig Fund. So sabi rito, Bernabe obtained her bachelor's degree in philosophy sa UP noong 1995. Graduating summa cum laude pala to. And class valedictorian. She obtained her law degree from UP Law noong 1999. Graduating salutatorian. So prior sa kanyang appointment as Solicitor General, she was among the contenders interviewed by the Judicial and Bar Council earlier this month for the replacement of Supreme Court Associate Justice Mario Lopez na mag-retire po sa June 4, 2025. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.